So today, I'm just here sa likod ng bahay ng classmate ko. So, kita niyo wala pang ayos. Kasi guys, actually wala ako sa boarding ko. So, wala ako masyadong damit dito. Actually, naglaba ako kahapon. And then kahapon, habang naglalaba ako, syempre, umulan-ulan kagabi ng konti-konti. So, hindi natuyo. And nakasampay pa sila. And yung iba naman tinapiko. And naisipan ko na hindi na rin maligo dito kasi uuwi na lang ako at doon na lang ako gagawa. So guys, doon na lang ako maliligo syempre. So, andito ako ngayon just to share my realization na soon, yes, soon, I will be a graduating student this May 30, right? And I just have this realization na before, I was a stupid person. Not stupid, pero alam niyo yun guys, may part sa akin dati na I'm easy or madali akong bumitaw sa mga bagay-bagay. Pero throughout these days, na parang malapit na yung graduation, malapit na lahat, and I just realized something guys, na hinambol pala ako ng Panginoon throughout those days, years ng buhay ko. Na kala ko, before, when I was in my elementary, yes, nung elementary ako guys, kasi like mayain ako, hindi ako extrovert, introvert lang talaga ako guys, see? And now, andito ako, nag-affiliate, naggagawa ng mga content, nag-share ng mga thoughts about sa buhay ko, na gusto ko rin i-share sa inyo na makasakali, di ba? Realize nyo rin to somehow sa buhay nyo or nakaisip din kayo somehow sa buhay nyo, na ang layo ko na pala sa dating ako. Like, sobrang layo na guys, totally ang layo-layo na. I remember, naalala ko lang, nung mga panahon na elementary ako, high school ako, parang ang bilis kong sumuko sa mga bagay-bagay. Like, yun nga, mabilis ako sumuko sa mga bagay-bagay. Like, parang kapag nagkaroon ka ng pangarap, parang hindi mo naman siya maaabot, and wala namang mangyayari kung mangarap pa. And totally, yung surrounding mo, yung environment mo, it tells you something na hindi kaya. Yes, hindi kaya kasi nga, your family, yung status ng family mo, yung mental state mo, yung emotional state mo, yung trauma, yung past mo, lahat ng yun included sa buhay mo. How to handle them, how to proper handle them. Like, paano ko gagawin yung isang bagay na ganito? Paano ko gagawin na maabot yung mga pangarap ko kung ang dami namang harang sa paligid mo? Parang distraction kumbaga. Pero later on sa buhay ko, habang tinatanong ko ang Panginoon. So, hi guys, what's up? So, tuloy lang about sa kanina. So, yun nga, habang tumatagal ako dito, like, papalapit yung graduation, papatanong ka talaga ano yung reason bakit ka nandito sa part na to, diba? Like, bakit ako nandito? Sa lahat ng experience ko sa buhay na sinasabi ko na distraction, saan nanggaling yung strength para makaabot sa puntong ito? Like, ang dami ko nakakausap, dami talaga, like, mga kapwa working student ko, they can also believe na mararating nila yun. Like, kasi, ako personally, yun yung sinabi ko, diba? I am shy type person, super shy type person. As in, di ako nagsasalita, di ako madaldal. Yun yung totoo sa akin. Pero, at the same time, at that point, hindi mo akalain na maabot mo yung mga ganitong tagumpay. Hindi ka naman nag-magna cum laude, hindi ka naman nakakuha ng matas or something like that. Pero kasi yung doubt mo sa sarili mo before, i-highlight natin yun, okay? I-highlight natin yung part ng doubt dahil sa mga struggle mo before sa buhay. Parang kasi yung mga struggle mo before sa buhay, sila yung magsasabi sa'yo kung hanggang saan lang yung kaya mo. Yung mga sinasabi ng tao sa paligid mo, parang throughout your life na meron ka, doon lang umiikot yun. Yun na yung tumatakbo sa isip mo. And napag-aralan din namin yun, syempre. And may part yun na kung saan magiging loop yun para sa'yo. Loop, pag sinabing loop, paulit-ulit yun sa'yo, na doon ka lang talaga iikot sa mga bagay na yun. Parang wala nang ibang rota yung buhay mo. And mabasag yung mga ganung bagay, yung cycle na ganun, or yung tinatawag natin cycle na paulit-ulit sa mindset mo. Is hindi siya ganun kadali, okay? Hindi siya ganun kadaling mabasag. Parang, para siyang closed door na kailangan mo hanapan ng susi kung paano siya mabasag. And it come up na parang, kung gusto mo mabuksan talaga yung pinto na yun, kailangan mo mag-decide sa sarili mo, okay? And yung decision na yun, hindi rin ganun kadali yung decision na yun. Siyempre, kailangan mo ng more patience sa sarili mo, kailangan mong hanapin talaga kung saan ka kukuha ng strength para mabasag yung cycle na yun, or yung loop na tinatawag na yun, kung saan ka paikot-ikot. And dahil dun sa loop na yun kasi yung nagsasabi sa'yo na hanggang dito ka lang, hindi ka na pwedeng mag-try out ng iba, or hindi ka na pwedeng lumampas. Kasi yung pain na nararamdaman mo, na binabalik ka on the past, na parang sinasabi ng mga tao sa'yo, yung mga experience mo before na pangit. So sila yung naging part ng buhay mo, sila yung nagko-contribute na magiging future mo kasi. So, di ba, kung gaano kahalaga yung future, yung past pala natin, kung ano yung mga experience natin sa past, is meron din talagang good part kapag dating sa magiging future natin. Kung maganda yung naging past natin before yung pagpapalaki sa atin ng parents natin, or yung mga experience natin, magiging matapang tayo in the near future, or mas magiging ready tayo sa mga bagay-bagay. Pero kapag mahina yung foundation natin since nung tayo ay childhood, or yung pagkabata natin, syempre magiging mahina rin tayo on the near future. Pero bakit maraming taong nagtatagumpay kahit na pangit naman yung pinanggalingan nila? Dahil doon sa pag-break, dun sa cycle, hindi naman lahat, okay? Hindi rin naman lahat successful, hindi rin naman lahat is nag-stay lang sa wala. Hindi rin naman lahat nag-stay lang sa meron. Yung iba napupunta din sa wala. Pero at the same time, kapag pinili mo kasi and binago mo yung mindset mo, the way kung paano tingnan yung nakaraan, kung paano tingnan yung mga bagay-bagay, nagiging silang part ng success mo. Yun yung nagiging driven, or nagkakaroon ka na ng sariling awareness sa sarili mo, or parang nagkakaroon ka na ng conscious sa mga nangyayari sa paligid mo, nangyayari sa'yo, na ina-accept mo na sa part mo na, oo nga tao, ako, yung mga past na yun, talaga naman pwedeng ma-experience ng tao. Parang ganun ba? Parang hindi lang naman ako yung makaka-experience ng ganun. Marami pa kami, marami pang tao makaka-experience nun. Pero iilan lang talaga yung nagbabasag ng cycle or nung loop. So, kung isipin natin na hindi talaga madaling maging ikaw kung ano yung dream mo talaga. Like, kung nanggaling ka sa mahirap na pamilya, gusto mong maging successful, hindi naman talaga ganun kadali yung pagpunta doon sa successful, okay, yung pagiging success na tao. Hindi rin naman pag sinabi mong gusto mong mamit agad ng Panginoon, ganun lang kadali yun. I-break yung chin ng old self mo. Kasi on process lahat hindi naman basta-basta. So, alam yun, realization or parang reality check na hindi ka na lang i-stop kung saan ka ngayon Basta yung choice mo is gusto mo talaga baguhin yung sarili mo. Yun yung magiging susi sa pagbasag ng loop na meron ka. Kasi kung wala ka nun, wala yung perseverance sa'yo, wala yung sarili mong kagustuhan na mabasag yun. And totally hindi naging madali yung changing or yung pag-abot sa mga working student na lang. Hindi madaling maabot yung kanilang nakuha or yung
yung makapagtapos ka rin naman ng college. Sabihin na natin yung iba, sabihin nila, hindi naman daw kailangan mag-work, hindi naman kailangan gawin ito kasi ganito lang naman yung gagawin, ba't mo pahihirapan yung sarili mo? And pag nakita ng ibang hirap naman yan, parang pag naging working ka, parang ang hirap naman yan, bakit ka nag-working? So, may iba kasi tayong talent na binigay yung Panginoon na hindi naman pare-pareho sa aspeto natin. Like, kung magaling kasi isang bagay, hindi naman ibig sabihin na lahat ng makikilala mo magaling na doon, di ba? So, parang ano lang din yan, hindi natin kailangan ialin tulad ng ibang tao sa sarili natin. Kasi iba ako, iba kayo, iba yung kaibigan ko sa akin. So, hindi tayo pare-pareho ng magiging kalalabasan sa buhay. Kumbaga, nasa mindset lang yan. Kung paano natin tingnan yung situation natin. Hindi natin pwedeng ikumpara yung sarili natin sa iba. Bakit si ganito may ganyan na, sa ganitong edad, bakit si ganito ang taas ng naabot. Hindi natin pwedeng gawin yun, nasa discarte lang talaga yun at sa mindset natin. Kung paano natin babaguhin yung tingin natin sa sarili natin. Kasi nga naman, kung hindi natin babaguhin yung tingin natin sa sarili natin, kung ano yung iniisip mo, yun yung mangyayari sa'yo. Before, ang mindset ko is negative. Sabihin na natin, negative about sa sarili mo, about sa mga tao na paligid mo. Kunyari lang, okay, ganun yung mindset natin. And later on, kapag tumagal ka sa ganun, negative, anong mangyayari sa'yo? Eh di negative din yung magiging feedback na sa'yo. Pwede kang magkasakit, pwede kang mahirapan, pwedeng napaka-bitter mo sa mundo, wala kang pakialam sa iba, achievement, di mo na nakikita yung paghihirap ng iba, basta alam mo lang, bitter ka lang eh. So, ganun kasi yung nagagawa ng mindset natin. So, kaya, yung loop, yung cycle na yun, na sinasabi ko, na hindi porket lumaki ka or naging part ka ng masalimuot na nakaraan or nagkaroon ka ng masalimuot na nakaraan is hindi ka na pwedeng magtagumpay sa buhay, hindi ka na magiging successful. Meron nga kaming part na pinag-aaralan na ano din yun, study din yun eh. Parang tinignan nila yung power of the brain kung paano kalakas pag yung isang tao is nag-isip. And the more na nag-iisip yung tao ng positive about sa kanya, hindi positive yung dating nung nangyayari sa buhay niya. Kasi parang dinededma niya yung mga negative things na nangyayari sa kanya at mas pinalalakas niya yung positive vibes. So mas na-attract niya yung positive vibes. At the same time, kapag naman negative ka, more on negative ka, mas na-attract mo yung negative. And kapag ang ano naman doon, ang risk naman doon, syempre more on malapit ka talaga sa sakit. Yun talaga yun. And so yun yung na-realize ko sa ginawa sa akin ng ating Panginoon. Hindi lang basta binabago ka niya. Kapag may faith ka kasi, dati kasi may faith naman, pero yung faith kasi, parang nakabase lang sa, ano lang, kapag gusto mo lang mag-pray, tapos hindi ganun kalalim yung pagkakilala mo sa kanya, sa Panginoon. Parang, mababaw lang talaga. Wala kang, parang kilala mo lang talaga siya sa pangalan, pero wala kang deeper connection sa kanya. And isa pang nakatulong sa akin, yun din, yung deeper connection kay God, na mabago yung mindset natin. Kung negative ka dati, hindi naman ako masyadong negative, pero may pagka-negative din. So, yun, the more na makikilala mo yung Panginoon, the more mo rin unti-unting mababasag yung loop, or yung cycle na iniikutan mo. And doon ka mabibigyan ng chance na mag-takes ng little step lang, papalayo dun sa loop. Pero may chances pa rin na pwede kang bumalik sa loop. Pero at the same time, pag nakarooted ka talaga sa Panginoon, sa kanya yung hook ng ano mo, changing mo, mas magiging madali at mas magiging smoothly. Kasi ang pina-follow mo, hindi yung sarili mong kagustuhan. Like, choice mo kasi, choice mong piliin yung Panginoon. And the more na sinasabi mo choice mong piliin yung Panginoon, kapag nag-pray ka, laging ang center ng prayer mo, hawakan ka ng Panginoon. Siya yung bahalang mag-lead sa'yo, hindi ikaw. Kasi kung ikaw yung hahawak sa kanya, hindi mag-work. So, the more mong idinadown yung sarili mo sa harapan ng Panginoon, the more mong pinikilala yung Panginoon, the more ka rin niyang i-bless at the more ka rin niyang, parang the more din niya ibibigay yung desire ng puso mo. Although nakakatakot, minsan nakakawalan ng trust. Pero at the same time, the more kang lumalapit sa kanya, the more mong iniiyak sa kanya lahat, magiging magaan din kahit na hindi ka pa sure sa mga mangyayari. Yung realization na alam mo yung Panginoon yung naghahawak sa'yo, kaya ka nandun sa part na yun. Kaya ka may ginagawa, di ba? Kaya nandun ka kasi dahil din yun sa Panginoon. So, yun yung realization na pwedeng magbasag sa loop na meron ka. So, malayo na, pero malayo pa. Like, nandito na ako, pero marami pa talagang pwedeng mangyari. Pero, iba yung strength na meron ka kapag sa Panginoon mo galing yung mga bagay na yun. Like, sa kanya ka naniniwala. And, yun lang siguro yung part na pwedeng ma-share sa point ng buhay natin na kapag sinasabi ng paligid ng mga situation na meron ka or sa mga environment or sa kinalalagyan mo ngayon na malabong ma-build mo yung sarili mo, malabong maabot mo kung ano yung mga pangarap mo and mahirap siyang maabot. Ang isang bagay lang na natutunan ko is kailangan mong piliin talaga. Kailangan mong basagin yung comfort zone or yung loop kung nasan ka. Kasi kung doon ka lang, iikot ka lang doon, walang mangyayari sa'yo. Hindi mo mararating yung dapat mong marating. And kung pakinggan mo yung mga taong nakapaligid sa'yo, sila yung mag-build ng kinabukasan mo. Siyempre, the more mo silang pakinggan, the more mo rin gagawin yun. At the more ka rin nagiging negative, the more ka rin hinihila kung saan nila gusto. Kasi ganun naman talaga, hihilahin ka pababa. Pero yung Panginoon kasi hinihila ka niya pataas. And the more na hinihila ka niya pataas, hindi ka rin naman magiging close-minded or hindi rin naman magiging sarado yung mga tenga mo or yung puso mo sa mga nangyayari sa paligid mo. Mas mabubuksan pa. And tuturuan ka rin niya kung paano ka, compassionate sa iba, parang mas ma-appreciate mo yung effort, yung ginagawa ng iba. And yun lang, parang yun yung realization ko na nag-hit sa akin. So, yun lang yung continue nun na kilalanin yung Panginoon. Yun talaga yun. Kilalanin niyo siya. Hindi lang basta kilala sa pangalan. Kilalanin niyo siya na mas malalim. Magbasa kayo ng salita niya, makisama kayo sa mga taong more on spiritual din. Doon yung mabubus yung knowledge niyo about sa kanya. Kilalanin niyo siya na mas deeper. And kapag magkaroon kayo ng personal prayer sa kanya na parang ikaw tsaka yung Panginoon lang, ganun. And isa yun sa susi para ma-break yung cycle na meron ka ngayon. Yung tinatawag natin na loop. Kaya kapag ganun yung situation mo ngayon na parang naniniwala ka na sa buhay mo na walang kapupuntahan, siguro it's time na kausapin mo na yung Panginoon ng mas masinsinan. Yeah. And hindi siya madali. Actually, hindi yun madali. Kasi marami kang babasagin sa buhay mo, marami kang iiwanan, marami kang gagawin para maabot mo yung ganun. Pero Panginoon yung kasama mo, kaya kayang-kaya yan. So, praying na kung ganun man tayo, may ganun tayong side, God will lead us or tutulungan tayo ng Panginoon para maabot natin yung desire talaga ng puso natin. So yun lang guys. So, let's break the cycle. Let's break the cycle of life na meron tayo ngayon. If nakikita nyo na parang negative, hindi nyo kayang mabutin, or nahihirapan kayong makitahan ng positive side yung mga nangyayari sa inyo, makapag-usap kayo sa mga trusted na tao. Like, yung pwede magbigay sa inyo ng konting silip sa buhay nyo. Like,
kahit konti lang, malis lang kayo ng konti dun sa mga iniikutan nyo na loop or dun sa nangyayari sa inyo. Or try nyo mag-reach out ng ibang hobbies, like syempre maglaro or something like that. And yun din, magkaroon kayo ng firm na decision sa puso nyo na gusto nyo talagang masagin yung cycle. And kapag meron na kayong ganun, start nyo nang i-build yung relationship nyo kay God. And hindi rin siya ganun kadali. Pag gusto nating mamit yung Panginoon, hindi rin siya ganun kadaling mamit. Or sometimes madali siya siguro, pero wala parang naturally na lang din yun mag-aano, basta gusto natin. Nandun tayo sa point na Lord, gusto ko talaga, like willing talaga ako, ganun. Pag willing ka, ibibigay yan ng Panginoon sa'yo. Kaya yun, start building your life na kasama yung Panginoon. And kung naniniwala ka na wala ng pag-asa, hindi totoo yun. Kasi lahat ng naiisip mo, nandito lang, tumatakbo lang yan sa isip mo. Kasi nga, sa mga nangyari sa'yo on the past. Kaya parang isa sila sa magsasabi sa'yo na hindi siya pwede, malabo siya. And hindi mo siya mabibuild. Pero ang totoo, mabibuild mo siya. Ang nagiging problem lang is nandun ka lang sa loop, paikot-ikot ka lang. Kailangan mo lang mag-break yung loop. And isa sa mga susi ma-break yun, yung decision mo na lumapit sa Panginoon, kilalanin yung Panginoon, at yung Panginoon na yung bahalang mag-open ng lahat ng opportunities, bagong mindset, bagong idea about dun sa mga nangyayari sa'yo, bagong knowledge, bagong understanding, basta ganun. So yun lang. So yun lang yung nakita kong realization. Continue yung learning natin sa Panginoon, continue lang tayo sa pagiging humble, lumapit lang tayo sa Kanya. And kung gusto mo talaga, nag-decide na talaga yung puso mo, then break a leg, go lang. I-continue mo lang yan. And i-bless ka rin ng Panginoon pag nakita niyo yung puso mo. And marami kang makikilala na pwedeng tumulong sa'yo na mag-change kung ano yung gusto mong baguhin sa buhay mo. Basta willing ka. And willing kang masaktan, willing kang mag-break ng cycle, willing kang mag-take step kahit na maliit-liit lang yan. And makikita yan. Basta trust the process, yun lang. So, yun lang guys. Hopefully, yung mga nakikinig, ano ko lang to, realization check ko lang to. Gumagawa lang ako ng sarili kong realization check kapag ano pwede kong balikan to or kung sakali man, kailan, yun lang. So, bye-bye. God bless everyone. Kung may makikinig man. Chi.